Pagkatapos ng 100 taon, maaaring lahat tayo ay nakalibing na. Nakalibing na din sigurado ang ating mga minamahal, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, at ang ating mga kakilala. At pagkatapos ng 100 taon, iba na din ang mga tao na nakatira sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan na kung saan pinaghirapan nating ipagawa at ipatayo. May mga ibang tao na rin ang nagmamay-ari ng mga bahay na ating mga pinag-ipunan. Pagkatapos ng 100 taon, yung ating mga trabaho na pinagpaguran, in-stress, palaging iniisip, ibinigay na sa iba, o maaaring ang kumpanya na ating pinasukan ay wala na rin. Pagkatapos ng 100 taon, ang kotse na binayaran natin at inutang ay wala na rin. Maaaring ito ay scrap, lata na, tinapon o baka inilibing na din. Pagkatapos ng 100 taon, kahit ang ating mga kaapu-apuhan, hindi na tayo maalala, makilala o matatandaan man lang. Pagkatapos nating mamatay, larawan na lang tayo. Makikita sa album, sa picture na nakasabit sa mga dingding. Maaaring makikita tayo, dadaan tayo sa Facebook feed ng ibang tao pero hindi na tayo kilala. Kung maiintindihan natin ang ating kinabukasan ay mawawalang kwenta. Lahat ang ating inaalala dahil may katapusan lahat. Hindi ba mas magiging mas masaya tayo ngayon kung worry less and pray more? Yung ating mga takot ngayon, pagkatapos ng 100 taon ay wala na yan. At pagkatapos nating mamatay, yung ating mga pangamba ay wala na ring kwenta. So, tandaan natin ito mga kapatid, that life is so short and quick. Maiksi lang ang buhay at mabilis. Lalong-lalo na ito ay umiiksi at bumibilis dahil sa ating mga takot, stress, inggit, pag-aalala at pangamba. Do not make your life shorter and quicker because of your constant worrying, panicking, and fearing. Baka sa huli magsisi ka na inubos mo ang iyong buhay sa kaiisip at pag-aalala. Jesus is challenging us to live life to the fullest, to make most of our life here on earth. Kaya din po si Jesus ang utos sa atin, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba kasi ang ating mga problema ay mawawalan din sa kinabukasan. We should not worry. Why? Because as Jesus explained, we have a loving God, the Father in heaven. Sabi nga ni Jesus, kahit ang mga hayop na lumilipad ay hindi pinababayaan na matay ng Diyos. Tayo pa kaya ng mga tao na ginawa sa mukha at wangis niya? Tayo pa ba na mga tao na tinawag niyang mga anak? Everything on this earth is temporary. Sabi nga sa Matthew 24 verse 35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. At sa Philippians 3 verse 20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. God bless us all!